So, kung mapapansin po natin, ang ating Vice President ngayon tahimik mga sangkay, no? Sa mga sinasabi, yung pasabog mismo ng di umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Ngayon mga sangkay, meron po tayong balita na mukhang naninilikado daw po ang ating bise. So ano to? Pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me, I'm back. Okay, eto pag-usapan, i-discuss po natin itong kalagayan ngayon ng ating Vice President kasi nga po mayroon pong malaking balita tungkol sa kanya. At medyo alarming ito sa side niya, syempre, mga sangkay, dahil siya po ang tatamaan dito. Ano ba, makukulong na ba ang ating Vice Presidente? Kasi sabi po ng di umano nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte, marami daw pong ebidensya. Nako, ito po yung titingnan natin. Siyempre, ayaw din po natin ng mga gawang AI na evidence. So, we want to see kung ito po ay totoo. Ngayon, meron pong balita tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ano pang hinihintay nyo guys? Tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na yon guys. Ito kasi yung balita. Naalala nyo, nakaraan, sinabi po ng lawyer ni Madriaga, ito po yung sinasabing di umano'y bagman ni VP Sara, na mayroon daw po siyang mga backup na mga ebidensya laban po sa VP. So, nasa exciting part po tayo kasi ako since ako po ay hindi naman po gaanong mga sangkay. Hindi naman po tayo masyadong, kumbaga, yung nakikipagbardagulan kay VP Sara, yung masyadong critical. Pero mga sangkay, we want to know the truth, 'di ba? Dahil mas gusto natin pong malaman dito kung ano nga ba talaga yung totoo. Kung alam po natin na sablay yung sinasabing di umano'y bagman ni VP Sara, then babarahin po natin. Pero kapag correct, kapag may ebidensya, nako, mahirap-hirap tong i-debunk. So ngayon mga sang, ito yung balita. Aligasyon ni Madriaga versus VP Sara Duterte. Nais paimbestigahan daw po sa ombudsman. Nako, pag sinabing ombudsman, we all know naman kung sino ang meron doon. Naroon po itong si Rimulya. Ngayon, pakinggan po natin ang balitang to. We had it notarized and submitted sa ombudsman. Ang purpose talaga niyan, so that the ombudsman can initiate the necessary investigation doon sa mga allegations ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Isang sinumpaang salaysay ang tinanggap ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Ayan na, mga sangkay. Sinumpaang salaysay, may notaryo po yan, mga sangkay. Laman nito ang mabibigat na aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na. Asawang si Attorney Manasseh Carpio, dating Office of the Vice President spokesperson Reynold Munsayak. Ayan na. Alam nyo, ako ulitin ko lang. Kapag sablay itong salaysay, sinumpaang salaysay nitong si Madriaga, babarahin po natin mga sangkay. Pero kung makita natin na may ebidensya talaga, yari dito si VP Sara. Kasi mahihirapan po silang i-debunk yan. Mahihirapan silang ipaliwanag yan. Kita mo ngayon, mga sangkay, di ba? Until now, ilang araw na po since nagpasabog po si Madriaga, wala po tayong narinig kay VP Sara. Why? At iba pang mga individual na sangkot umano sa distribution at pagde-deliver ng bilyong-bilyong halaga ng mga pera. Grabe. Sa affidavit ni Ramil Madriaga, dati umano siyang security aide ni VP Sara, noong mayor pa ito ng Davao City. Okay. At nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Intel. So, hindi basta-basta mga sangkay. Marami po siyang alam. Ayon sa abogado nito na si Attorney Raymond Palad, nais nilang imbestigahan ng ombudsman ang mga aligasyon nito, lalo na at limitado ang galaw ni Madriaga. Ayan mga sangkay. Ito siya Ayon sa report, mga sangkay, itong si Madriaga,
kinalaban po mga sangkay ang kampo ni Harry Roque na at that time mga sangkay, sila pa po yung naghahari sa Pilipinas during the time of PRRD. Then doon daw po sa Bataan, meron pong isang isang malawak na lote ng lupa na inagaw di umano sa mga magsasaka. At I don't know kung pinatayuan o papatayuan pa lang ng mga Pogo Hub or Pogo City. Alam naman po natin mga sangkay na yan po ay ngayon pinagbabawal na po yan sa Pilipinas panahon po ni PBBM. Ngayon mga sangkay, si Madriaga daw po ang nagsalita at nag-joke sa mga magsasaka na pumalag. So siya po ang naging susi mga sangkay. Dito na nangyari na binaliktad siya. Kasi ayon sa kanyang sinabi, mga sangkay, kinausap daw po siya ni VP Sara. Bakit daw kakasuhan si Harry Roque? Kasi pinakasuhan niya mga sangkay. Sabi daw po ng kampo ni VP Sara na sa gagawin mo, para mo na rin kinalaban, kinasuhan ang mga Duterte. So doon nangyari, binaliktad po siya. Kung ano yung kaso niya nung una, mga sangkay, 1997 po ata yun. If I'm not, ako hindi po ako nagkakamali. Ito din po yung nangyari mga sangkay ngayon. Pero hindi daw po talaga ito totoo. Ayan o, may mga picture pa po sila ni VP Sara. Kung totoo yan. Kung totoo ha, di loko-loko din po si VP Sara. Kasi nakikipag-ugnayan siya sa taong alam po niya na delikado. So dito mga sangkay, may malalim talaga. Ayan po, magkasama sila. Dahil kasalukuyan itong nasa piitan dahil sa kasong kidnapping. So may power ang ombudsman na magpadala ng investigador doon sa DGMP, kausapin siya, interviewin siya para ma-validate, ma-expound yung salaysay niya. And of course, pwede ring isabina ng ombudsman yung sinasabing 3 mobile phone ni Ramil Madriaga. Kasi hawak po yun yung cellphone ni Madriaga. Ang pagkakaalam po natin, marami daw po doong ebidensya. Na nasa custody ng court kasi ang purpose talaga namin yun. Ma-forensic examination yun. Ayun, nasa kustodiya ng korte. Andun daw po talaga yung mas maraming evidence kasi meron po doon mga transaction. Ako, medyo ano to ha, kapag katotoo to, sabog to sa buong Pilipinas, sinasabi ko sa inyo. Para lumabas lahat ng mga usapan, call logs, text messages, at yung mga photos na nakasave dun sa kanyang 3 mobile phone. Grabe, man. Ayon kay Atty. Palad, masusuportahan ang mga impormasyong nasa loob ng mga telepono ni Madriaga ang kanyang sinumpaang salaysay. Ako po, pag nakuha yan, yun lang pala yung susi. Diyos me, Marimar, kabado siguro ngayon yung kampo ni VP Sara. Kung totoo ito ha. Kaya naman nais nilang suriin ng ombudsman ang 3 cellphone nito na nasa kustodiya ngayon ng korte. Dagdag pa nito, nasa mga teleponong iyon ang lahat ng registered numbers Ako po. kung sino ang mga nag-uutos sa kanya, Ayan na. maging ang mga litrato kung saan dating nagpupunta si Madriaga. Tinatawagan daw siya ni BP Sara at nung iba pang mga nag-uutos sa kanya kung saan idadrop yung pera. So, Ako po. Mabigat to guys. Sinasabi ko sa inyo, mabigat to. Hindi to basta-basta. pag nakita natin yung phone niya at na-forensic yon, makikita natin yung mga registered numbers ng mga taong kausap niya, which will directly connect him doon sa sinasabi niya mga personalidad na binabanggit niya doon sa salaysay. Maaari rin aniyang hilingin nila sa National Bureau of Investigation o NBI na gawin ng forensic examination kung saan iwi-waive ni Madriaga ang anuman sa kanyang data privacy rights Ayan na. upang makita ang lahat ng hawak nitong ebidensya. Magkakaalaman na. Giit pa ng kampo, kailangan itong pagtuunan ng pansin ng ombudsman. Lalo na at mayroon ding aligasyon sa affidavit kung saan isa umano sa pinagdalhan ng pera ni Madriaga ay sa mismong parking compound ng Office of the Ombudsman sa Quezon City noong 2022. Naku, sino pa ang ombudsman at that time? Alam niyo na siguro yon. Marami talaga nakakapagduda no? Kasi at that time, nung panahon po ni PRRD, yung ombudsman hindi po gumalaw sa mga korap. Iba to mga sangkay. Nako, ito kahit mga DDS, mariliwanagan kung sakasakaling makikita po yung cellphone, ang laman nun. Kasi hindi po yun matadaya ng AA. Sinusubukan naman ng UNTV News and Rescue na makuha ang panig ni VP Sara Duterte tungkol dito.
Pero wala pang tugon ang opisina ng pangalawang Pangulo. Nako. Bakit? Evan Bakit walang tugon? Yun nga ang nakapagtataka dyan mga sangkay. Bakit walang sumasagot? Bayan, hindi totoo. Attorney, wag sinungaling. Kahit tubuan ng bukol, alam mo naman hindi ka paniniwala ng taong bayan. Well, mga sangkay, magkakaalaman yan sa ebidensya. Kapag may ebidensya, doon tayo. Doon tayo mga sangkay. Di ako nagbabase sa opinion ng iba eh. Doon ako sa evidence talaga eh. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.